Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, magpo-focus tayo more on sa distance between 2 points kapag nasa polar coordinate system na tayo. So mag-solve tayo ng problem. Problem number 1. Find the distance between the points 6, 15 degrees and 8, 75 degrees. Yan. So, ito yung formula ng distance between 2 points in polar, na nakapolar. Kung ayaw nyong magkabisa ng formula, itong formula naman na to guys, galing lang naman to sa cosine law ng ng triangle. Pero kung ayaw nyong magkabisa ng formula, halimbawa, nagtitipid kayo ng pagkakabisa, ang gagawin natin dyan, i-convert natin to rectangular, as i-convert natin to rectangular, kasi pwede naman yan guys sa calcu eh. Meron yan dito. 'Di ba yun yung utang ko sa inyo last video kung paano i-caltech. So kung gusto natin i-convert to rectangular, dapat naka-degree tayo kasi degree yung unit. I-shift shift rectangular. Ayan. Kasi gusto mong rectangular yung maging sagot. So 6, tapos yung comma, shift, eto, parenthesis. Yung close parenthesis. So 15. Ayan. Na-convert niya na agad to rectangular. Ayan siya. Yung x and y. So, kung baliktad naman, gusto nyo namang mag-convert from rectangular to polar, ito tayo. Shift plus. Kasi polar yung gusto mong maging sagot, so dapat pol yung nandiyan. So, halimbawa, yung example kanina, 2, 3. Yan. So, 3.6 saka 56.31 degrees. Kasi naka-degrees tayo. So, kung naka-radians, babaguhin nyo lang yung mode, shift mode, radians. Yan. So, balik tayo sa problem. So, pwede nyo gamitin yung distance formula ng naka-rectangular. Pero, ito yung gamitin natin. Gamitin natin itong formula na to sa video na to. Ayan. So, yung R1. So, kahit sino naman yung R1, okay lang. So, gawin natin point number 1 si 6, 15 degrees. Then, point number 2 si 8, 75. So, yung point number 1 yan, ibig sabihin, ito, 6 squared. Plus 15. Tapos, next naman tayo, R2. So, 8 squared, tas 8, tas yung angle, 75. Yan. So, type na natin sa calcu. Two square root of 3 or 7.211. So, next question tayo. What is the equivalent polar form of the following rectangular equation? Yan. So, dito mag-algebra tayo. Kasi, ko-convert natin from rectangular to polar. So, yung a dyan, constant value yan. So, paano natin ko-convert? So, may nakita na agad akong x squared plus y squared. So, gawin natin itong r squared. So, ulitin ko lang, ang target natin dito, kailangan lahat ng x and y matanggal, maging r and theta lang siya. So, r squared. Then, ano pa ba? Etong x, tanggalin natin, gawin natin siyang r cosine theta. Tapos yung y, tanggalin din natin, gawin natin siyang r sine theta. Ayan. So, natanggal na lahat ng x and y. Puro r and theta na lang yung nakikita natin dito. So, etong a, constant yan. Para siyang number. Constant value. It represents a constant number. So, hindi natin ito kailangan problemahin. Kasi parang number nga lang yan. So, natanggal na lahat. Ang gagawin na lang natin dito, simplification. So, r squared, tapos squared pa, edi r to the 4th. Yan. Tapos, pagsamahin natin ito. So, dalawang r squared, tapos cosine theta, sine theta. So, divide natin both sides by r squared. So, paano ko naisip yung mga ganyan guys? Kasi sinisimplify natin siya. Tinatanggal natin lahat ng mga common or yung mga pwede pang i-cancel. Tapos kapag wala nang natira, hahanapin natin ngayon kung meron pa tayong pwedeng i-simplify gamit yung mga theories, identities,
formulas, etc. So, r squared, tanggalin yung r squared dito. Okay, so, pwede na ba yan? Hindi pa, no? Kasi, hindi yan yung nasa choices eh. So, tingnan yung choices. Nakasimplify pa siya. So, most probably, pinaghalo niya tong cosine theta and sine theta. So, recall natin sa trigo, meron tayong identity na sine 2 theta is equal to 2 cosine theta sine theta. Etong 2, tas itong cosine theta sine theta, gagawin natin siyang sine 2 theta. So, tanggal na yan. Tanggal na to. Palitan natin ng sine 2 theta. Yan. So, may kapareho na ba siya sa choices? Meron na. Yung letter A. So, ito yung answer natin. Titigan natin yung choices kasi ito actually okay na to eh. Okay na yung sagot na yan. Pero, kailangan pang i-simplify kasi susundin natin yung nasa choices. So, yun yung sagot natin. So, wala na bang ibang mas madaling method? Meron naman. So, kung gusto niyo ng madaling method, pwede tayong mag-Caltech. Pwede tayong kumbaga, reverse engineering ang tawag dito. So, ang gagawin natin, mag-a-assign tayo ng value. Gagamit tayo ng coordinates. Halimbawa, pipili ka ng coordinates. Sabihin natin, 1, 1. In rectangular yan ah. Tapos, isa-substitute natin siya. Tapos, kukunin natin yung value ni A. So, sabihin natin, yan, kunin natin yung value ni A. So, 1.414. Ngayon, itong ginamit natin na coordinates, convert natin to polar. Kasi naka-polar yung mga choices eh. Gagawin kasi natin dito, iisa-isa natin sa choices. So, shift, tapos 1, 1. Yan, in degrees to. So, bali, 1.41445. Kahit mag-radius naman, guys, okay lang. Basta dapat consistent. Ayan, so, itong nakuha nating polar, substitute natin siya, isa-isa, sa choices. Tapos, kung kunin natin yung value ni A ulit, kung saan mangyayari na equal siya, kung kailan mangyayari na yung lalabas na A ay 1.414, ibig sabihin, yun yung tamang sagot. So, dahil alam na natin na A yung sagot, mamaya na yan. Unahin muna natin itong letter C. Hanapin natin yung value ni A. So, yung R natin, 1.414. Then, yung theta natin ay 45. .668. So, hindi yun yung sagot kasi di siya equal sa 1.414. So, kayo na mag-isa-isa ng choices pero ang gagawin ko na dito yung letter A na. So, dito naman tayo sa 1.414 squared. Substitute lang ulit tapos 45 degrees. Yan. So, 1.414. A is equal to 1.414. So, dahil equal na yung pag-compute natin sa tanong, yung ginamit natin yung nasa tanong, doon sa nakuha natin sa ginamit natin sa sagot, ibig sabihin yun yung tamang sagot talaga. Ayan. So, next problem, convert r squared is equal to sine squared 2 theta to rectangular form. So, baliktad naman ngayon, ano? Ang goal natin ngayon, baliktad na. Gusto natin lahat ng r at theta matanggal, maging x and y lang siya. So, itong r squared, nandito na siya agad. So, gawin na natin siyang x squared plus y squared. Itong sine 2 theta, ganito natin. So, walang sine 2 theta dito. Okay? So, ibig sabihin, parang i-expand pa natin siya. So, di ba, meron na tayong ni-recall kanina na identity. Dito, alam mo na meron kang patutunguhan. Kasi, pag pinalitan mo yung sine 2 theta nitong 2 cosine theta
at sin theta kasi ito yan eh. Yung cosine theta at sin theta meron dito. So, alam mo na kapag pinalitan mo yung sin 2 theta ng ganito, alam mo na may patutunguhan ka sa solution mo. So, gawin natin yon. Tapos, i-distribute natin yung squared. So, magiging ganyan siya. So, ito, magiging 4. Tapos, ano pa ba? Pwede natin gawin. So, distribute natin yung squared. Ay, hindi. Ang gawin natin, di ba, recall natin sa algebra, pag sinabi natin a squared, a times a yan. Di ba? So, etong cosine theta, sin theta squared, edi ano yan? Cosine theta, sin theta, cosine theta, sin theta siya. Parang ganito nga siya. Dalawang beses lang na ulit. Ayan, ginawa na natin to. Itong identity na yan. Kasi gusto nga natin cosine theta saka sin theta lang. Wala siyang squared dapat. Ngayon, para ma-convert natin siya to rectangular, hindi pwede yung cosine theta lang at saka sin theta. Kailangan may kasama silang r. So, bawat cosine at sin theta dapat may kasamang r. So, ilang r yung kailangan natin? So, 4. So, mag-multiply tayo ng 4 na r. So, yung r raised to 4, distribute na lang natin dito, isa-isa. Yan. So, ganyan lang ulit ginawa natin. So, itong r cos theta, gawin natin itong x. Ito, r sin theta, gawin nating y. Itong r cos theta, gawin nating x. R sin theta, gawin nating y. So, pag pinagsama-sama to lahat, magiging 4x squared y squared. Ayan. So, ito na lang yung problema natin. So, ihiwalay natin yung gawin nating r squared na dalawa. Tapos, yung dalawang r squared, ayan siya. Galing natin siyang ganyan. So, bali, x squared plus y squared, at saka x squared plus y squared. Yan. Tapos, pag sama-samahin natin ito tatlong to. So, magiging ano na siya? Magiging x squared plus y squared raised to 3. Yan. So, yun lang naman muna guys for today's video. Sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.